humingi ng sandali po sa inyong lahat. Gusto ko lang po magpatotoo. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil pumasa na po ako sa exam. Siguro po nung unang take to, talagang inintay din po ng Panginoon na lumihin niya ako bago niya po ibigay ito. Kaya maraming salamat po sa prayers ninyo at lalo na po sa ating mahal na pastor sa pag-fasting prayers po. Maraming salamat po. Tayo po idadako na sa masasayang awit. Awitin po natin ang I Shall Not Be Moved. Kasabay ang When the Saints Go Marching In. Jesus is my Savior. Jesus is my Savior. I shall not be moved. In His love and favor, I shall not be moved. Just like a tree, just like a vine upon the waters. I shall not be moved. In my Christ. In my Christ abiding, I shall not be moved. In His love I'm hiding, I shall not be moved. Just like a tree that's planted by the water, I shall not be. I shall not be. I shall not be. I shall not be. I shall not be, I shall not be moved, just like a tree that's planted by the water. I shall not be moved. If I trust Him ever, I shall not be moved. He will fail me never. I shall not be moved, just like a that's planted by the water. I shall not be on His word. On His word I'm feeling. I shall not be moved. He's the one that's singing. I shall not be moved, just like a tree that's planted by the water. I shall not be. I shall not be. I shall not be. I shall not be moved. I shall not be. I shall not be moved. Just like a tree that's planted by the water. I shall not be moved. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah, I shall not be moved. Angry Jehovah, I shall not be moved. Just like a tree that's planted by the water, I shall not be. In His love, in His love abiding, I shall not be moved. And in Him confiding, I shall not be moved. Just like a tree that's planted by the water, I
closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. By the road in the wilderness, Brett leads me. Rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but His word will still remain. He will do something new today. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a Praise God. Hallelujah. Iyuko po natin ang ating mga ulo bilang pagbibigay pamitagan sa ating Diyos. At tayo po ay manalangin.
Minsan po, Panginoon, kami po'y nagpapasalamat sa oras po na ito. At kami po'y sumasamba sa iyong paanan, nagsasabing, O Diyos, ibinibigay po namin sa iyo ang nakarapat-dapat para sa iyo, Lord God. Ang papurit pagsamba, Panginoon, bilang aming Diyos na napakabuti, na nagmamahal sa amin, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa umagang ito, Lord God. Kung hindi sa kabutihan, pagkatawa mo, Panginoon, minsan pa tayo rito. Dahil hindi ako makalakad kanina, hirap na hirap ako, Panginoon. Ngunit mistulang ito'y isang bagay lamang, Panginoon, na walang bigla, Lord God. Tunay na napagabuti mo, Panginoon. Hallelujah. Kaya mo, Diyos, na sa bagay na ginawa mo, magamit mo na, Panginoon, pa ang katawang lupang ito para makapagdulot, Panginoon, sa iyo ng kaluwalhatian. Gamitin mo pang putik na labi na ito para sa iyo ng kalooban mo, Panginoon, sa umagang ito. Tulungan mo kami, lalong-lalo na nandito na po kami sa stage na kailangan po namin maabot, Panginoon. Ikaw, O Diyos, hallelujah, ang nagsugo sa amin ng isang mensahero na nagsabi, Panginoon, may 3 baitang ang biyaya. At hindi ito opsyon, Panginoon. Ito ay hindi magkakahiwa-hiwalay, Panginoon, kailanman. Ito, Panginoon, ay kailangan namin na matapos mapasa amin, Lord God, upang pagdating mo, Lord God, kikilalanin mo kami na kami ay iyo, na kami ay kasintahan mo, at kami, O Diyos, ay mapapasa iyo magpasawalang hanggan. Kaya sa umagang ito, Panginoon, minsan pa isugong ang iyong banal na Espiritu sa aming kalagitnaan, Lord God. Tulungan mo kaming lahat. Anoint every heart, Lord God. Anoint every ears, Lord God, that will hear your word, and anoint these lips, Lord God, that will bring your word. At ayan mo, Diyos, maging kaaya-aya, Panginoon, sa umagang ito ang pagdaloy ng iyong Espiritu sa bawat isa sa amin, Lord God. Patanggap po kami ng pagpapala na magpapalakas sa amin, magpapatibay sa amin, upang sa aming paghihintay sa iyo, O Panginoon, nandun po ang sigla at pananampalataya at init ng damdamin, Panginoon, na kami po, O Diyos, pagdating mo, ay isasama mo sa iyong kaluwalhatian magpasawalang hanggan. Sa pangalan po ng Panginoong Kristo Jesus, po kaming samadalangin at lahat ng mga banal muli magsabi ng Amen at Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Magbukas po tayo ng utan. 2:11 please. Offshoot ito ng ating tinalakay nung nakaraan. Sabi po dito, dapat doon sa 2:11. Sabi po dito, in whom also ye are circumcised with the circumcision made without hands, in putting off the body of the sins of the flesh by the circumcision of Christ. Balikan natin yung nakaraan, Romans chapter 2 verse 28 to 29, para makita natin yung ugnayan ng dalawa. For he is not a Jew which is one outwardly, neither is that circumcision which is outward in the flesh. But he is a Jew which is one inwardly, and circumcision is that of the heart in the spirit, and not in the letter, whose praise is not of man, but of God. Kuha pa tayo ng isa. Hebrews chapter 4 verse 12. Maybe 12. For the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Panginoon, basbasan mo po ang mga salita na aming binasa as we continue, Lord God, to explore the type and shadow of circumcision, Lord God, and baptism of the Holy Ghost. Turuan mo po kami, Panginoon, upang ma-appreciate po namin bakit kailangan po namin mabaptize with the Holy Ghost. Maipakita mo sana sa amin sa umagang ito, Lord God, dahil ikaw ay Diyos na makapangyarihan sa lahat, yung urgency, yung pagmamadali, na kailangan po namin itong maunawaan, matanggap, at maipamuhay, at mapangyari sa aming buhay, Lord God. Dahil sabi nga ng aming mensahero, sabi ng mensahe, O
kung wala pong kaming token, which is the baptism of the Holy Ghost, Lord God, hindi kami i-recognize bilang isang bride. Paano po kami makakasama kung hindi kami kikilalanin ng bride, Panginoon? Kaya tulungan mo kami sa umagang ito, Panginoon, para hindi masayang ang aming pagtitipon, ang aming pagpunta sa gawain tuwing linggo. Tulungan mo kami, sawatayin mo ang lahat ng gawa ng kaaway sa umagang ito, Panginoon. Bigyan mo kami ng kaaya-aya, isang kalalagayan na madaling makapasok sa amin. Hindi kami antukin. Maging gising ang aming mga diwa o pumatanggap po namin ng walang kulang kundi buong buo ang iyong mensahe sa umagang ito. Sa pangalan po ng Panginoong Kristo Jesus, ito po aming samadalangin lahat na banal mo nibog sabi ng Amen at Amen. Palakpakan natin. Praise God. Arari na po tayo makaupo, mga kapatid. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Salamat sa mangga. Thank you. Nung ako'y humingi ng prayer sa inyo, it's my turn to ask for a prayer. Yung 170 ko, naging 105. At yung 100 ko, naging 60 plus. Kaya sabi ko, biglang bumaba ang problema ko, paano pataasin naman? Kapag pinatas ko naman, biglang tataas. So, hindi ko tinatanggal yung oats. Patuloy pa ako. Kaya lang pag-oats naman, biglang bababa naman yung ano ko. Humingi ako ng mangga kasi yung mangga may complex na pala yung Brother Rolly, carbohydrates. Pag inalo mo doon sa oats, medyo na-stabilize yung blood pressure mo. Sa ngayon, dahil nakakahilo kasi, may hilo ka talaga pag biglang bumaba. Yung nag-100, saka 67 ako, grabe, nahilo ako. Kung ano yung tama mo pag high blood, ganun din ang tama mo sa low blood pressure. Parehas lang, sakit din ang batok mo, nahilo ka, nalalamig ka. Kaya medyo tinas ko, pero gusto ko sana maabot ko talaga yung mag-permis doon sa 120. Kaso ngayon, naglalaro ako sa 130, 40 ako ngayon. Pero, salamat, hindi na ako lumalampas ng 80 doon sa systolic. Yung systolic ko. Na yun yung pwersa ng bomba ng heart, ay, pressure ng heart, pag nakarest, ano. So maganda yun, ano. Maganda. So yung diastolic na lang, medyo kukontrolin ko mga kapatid. Kasi napapakain ako. Maganda pumupuslit, ano. Ang hirap eh. Pero pa-isa-isa lang naman. Kailangan talaga control, ano. Pero maganda na yun, hindi na ako nahilo dun sa 130, 140. Nakapagtrabaho na ako dun sa taas, no? Okay. Salamat sa Panginoon. Yun ang dahilan, kaya ako humingi ng mangga. Kasi bumibili ako doon sa ating kapitbahay. Nakarang 2 weeks ago kasi nakakuha pa kayo, no? So bumibili ako, pinakyaw yata. Bigyan ako ng 2 mangga ni Rot nung nakaraan. Saka nakabili rin ako nung nakaraan. Kaya salamat sa Panginoon. Purihin ang Panginoon. Nung nakaraan, tinalakay natin yung, ang ganda kasi yung type na dahil sabi nga doon, kung hindi ka, in the Old Testament, if you are not circumcised, you cannot partake the Passover. At alam natin yung Passover types the wedding supper of the Lamb. So ang ibig sabihin, kung hindi ka nabaptize with the Holy Ghost, kasi circumcision is the baptism of the Holy Ghost in the New Testament, mga kapatid, yan ang sinasabi ng mensahe. So, hindi ka makakapartake doon sa wedding supper of the Lamb. In other words, hindi ka makakasama sa rapture. Nasusundan natin. Yun ang kadahilanan kung bakit kailangan tayo mabaptize with the Holy Ghost. So, this morning, option ito ng ating tinalakay nung nakarang linggo. Ang titignan natin yung ating text na yon ay yung Hebrews chapter 4 verse 12. Yung Hebrews chapter 4 verse 12, mga kapatid, kasi in the Old Testament, ang pagtutuli ay sa laman, in the flesh. Ito'y outward.
ito'y panlabas upang may pakita sa Diyos na isinakatuparan mo yung tatak na hinihingi niya bilang ikaw ay bahagi ng covenant people niya, bayan na tipan niya. So kung may tipan siya sa kanyang bayan, mga kapatid, hindi niya ito maaaring pababayaan. Ito ay nakaugnay sa kanya. So ang Israel ay bayan na nakatipan sa kanya, mga kapatid, elect. So tayo ay covenant people ng Diyos din, mga kapatid, sa pamagitan naman ng baptism of the Holy Ghost. Nasusundan natin. So itong yung baptism of the Holy Ghost naman, inward naman ito. Sabi doon sa scripture na ating binasa, mga kapatid, hindi ito outward, hindi ito sa flesh, kundi yung tatak doon sa puso. Inaalis yung dumi ng ating puso, mga kapatid. So makikita natin dito sa Hebrews chapter 4 verse 12 na may tabak, mga kapatid, na ginagamit dyan, at yung tabak na yan ay tumatagos, sabi doon, mga kapatid, doon sa espiritu at doon sa kaluluwa. It doesn't just, mga kapatid, go through the spirit, but it goes through also through the soul. So, hindi huminto doon sa espiritu. At sinasabi dito, mga kapatid, yung tabak na yan, nakaka-discern, nakakakilala. So, this tabak, dahil sabi doon, the word of God is like a two-edged sword. So yung tabak na yon ay salita ng Diyos, at yung salita ng Diyos na yon ay hindi literal na titik. Dahil sabi ng ating Hebrews chapter 4 verse 12, ito ay nakakakilala ng haka. Kung ito ay nakakakilala ng haka, hindi ito titik, kundi ito ay persona. At alam natin, ito ay persona, dahil sabi ng John 1:1, in the beginning is the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So yung tabak na ito, mga kapatid, ay walang iba kundi ang salita ng Diyos, ang logos, mga kapatid, at ito ay tumataga. Tumataga sa espiritu, tumataga hanggang sa kaluluwa. So titignan natin, kung meron man akong title para dito, mga kapatid, ay circumcision by the two-edged sword. Kung meron man akong title, mga kapatid, para dito. So, meron din bang pagtataga doon sa justification? Kasi kung titignan natin, kung ililay down natin ito, mga kapatid, kikita natin dyan sa illustration na ginawa ni Brother Rolly, mga kapatid, may tatlong sanggap ang tao: body, spirit, and soul. At pag inilatag natin yan, according to the message, mga kapatid, sabi ni Brother Branham, ang kalapat ng body is justification. Ang kalapat ng spirit ay sanctification. At ang kalapat, mga kapatid, ng soul ay baptism of the Holy Ghost. Nasusundan po natin. Yun ang tapatan yan. Pupunta tayo doon sa templo, may katapat din yan. Outer court, inner court, holy of holies. Mga kapatid, magkakatapat yan. So, ganyan ang Diyos. Meron siyang pattern, mga kapatid, para hindi tayo talaga mawawala. Now, doon sa body, in justification, dahil palaging naipipreach dito na wala naman tayong ginawa. Lahat ay gawa ng Diyos. It's all the work of the Holy Spirit, mga kapatid. May pagtataga din ba na nangyari dyan? Meron. Ibang pagtataga na nangyari dyan sa sanctification, ibang pagtataga dyan na nangyari sa baptism of the Holy Ghost. Dyan, mga kapatid, ang tinaga dyan, tumayo lang tayong ganito, at tinapkas lahat, mga kapatid, yung mga kasalanan natin, at sinabi, tayo ay walang kasalanan. So yun ang pagtataga na nangyari dyan. Tinanggal lahat ng record ng ating kasalanan. Tinapkas lahat by the two-edged sword. Tandaan po natin, sabi ng Ephesians 6:17, the sword of the Spirit is the word of God. So nung narinig natin ang salita ng Diyos na sabi magpabautismo tayo, tumugon tayo. Anong natapyas? Yung kawalan natin ng pananampalataya na walang kwenta ang pagbabautismo. Nung ating narinig ang salita ng Diyos, nagkaroon ng kwenta, mga kapatid, ang salita ng Diyos na pag tayo magpapabautismo, ayon sa Mark 16:16, na siya na binautismohan, na siya na sumampalataya at mabautismohan ay maliligtas. Pero siya, ito hindi palaging nabibigyan ng stress, Doon sa mga hindi pa nabautismohan, sabi niya, but he that believeth not, siya na hindi naniniwala, shall be damned. Ano bang shall be damned? Siya mapapahamak. Nasusundan natin. Nakakaligtas ang bautismo dahil
ilalagay ka doon sa pintuan upang makapasok ka at makita mo ang gawa ng Espiritu at matanggap mo ito at masalihan ka ng Espiritu at maging pag-aari ka ng Espiritu. At pag ikaw ay pag-aari niya, wala na makakakuha sa'yo. Sino pang kukuha sa'yo? Wala na, hindi ka na maagaw ni Satanas. So yun ang hinahabol natin. When we are sealed, we are owned by the Lord Jesus Christ. Hindi lang ito claim, siya mismo, pinatunayan niya, mga kapatid. Purihin ang Panginoon. Now, doon sa justification, mga kapatid, idiniklara ng Diyos. Doon sa kanyang harapan, tayo ay matuwid. Tayo inosente. Wala tayong ginawa niya. Kilos niya lahat yan. Hinanap niya tayo. Binigyan tayo ng pananampalataya. Kinilos niya yung ating kaluluwa. Espiritu, tulad ng ginawa niya kay Cyrus. Si Cyrus ay isang Persian. Pero nung kinilos ng Diyos yung kanyang puso, sabi niya, gawin niyo yung templo sa Israel. Hindi siya, mga kapatid, Israelita. Pero nung kinilos ng Diyos yung puso niya, mga kapatid, sabi niya, gawin niyo yung templo ng Israel. So ganon, mga kapatid, kumikilos ang Espiritu ng Diyos. Pag kinilos niya yung puso mo, yung Espiritu, wala kang magagawa. At yan ang ginawa ng Diyos doon, mga kapatid, sa justification. Kinilos niya. At nung kinilos niya, nagtataka tayo, yung dating hindi natin tinatanggap o binabali-baliwala, biglang nagkaroon ng halaga. At nung nagkaroon ng halaga, ginawa natin. At nung ginawa natin, nagkaroon, mga kapatid, ng pagbabago yung ating buhay. Unti-unti nagbabago. Yung maraming bagay tayong ginagawa noon na nakikita natin, hindi pala karapat-dapat sa harapan ng Panginoon. Dati hindi, okay lang, gawin natin. Masaya tayo. Pag masaya ang mga barkada, masaya yung mga kaibigan, masaya na rin tayo. Di ba? Pag tayo ay napag-iiwanan, out of place tayo, malungkot tayo dahil di tayo kasama doon sa grupo. Pero later on, unti-unti mga kapatid, nakikita natin na hindi pala mahalaga yun. Yung dangal, mga kapatid, at kalalagayan sa buhay, mga kapatid, hindi pala mahalaga yun. Ang mahalaga ay bahagi mo si Kristo. Amen. Hindi ka bahagi ng sanlibutan, mga kapatid. So, inalis lahat yun. Nung inalis lahat yun ng Panginoon, gawa niya lahat yun sa buhay mo. Nung binigyan ka ng pananampalataya, nag-respond ka naman. Ginamit mo yung pananampalataya na yun upang ikaw ay tumanggap, mga kapatid, ng salita ng Diyos hanggang sa ikaw ay mabautisman. Kaya nga nakatali yung bautismo doon sa justification dahil sabi ni Brother Branham, ang umpisa ng justification ay pagsisisi. At bago ka mabautisman, kailangan ka magsisi, mga kapatid. So may tabak na nangyari doon. Come to think of it, mga kapatid. In the natural, sino nakakakilala kay Lady Justice? Si Lady Justice, mga kapatid, ay may piring sa mata. Meron siyang sword. Meron siyang timbangan. Yan ang simbolo ng justice here on earth. Kung di ako nagkakamali, si Roman Emperor yan eh. Justicia. Goddess Justicia. So it's a goddess na ginawa nilang sukatan. Pero kung atlas ka pa, marami ka pang makikita dyan. Galing pa yan sa Egypt, si Anubis. Na si Anubis naman may timbangan din. Pero feather yung sukatan niya. Pag tinimbang ka doon, at mas mabigat ka doon sa feather, mga kapatid, yung feather truth yun, hindi ka makakapunta sa langit, mga kapatid. Grabe ano. Hanggang sa timbangan na yun, umabot hanggang doon sa Romans, at naging si Justicia, Lady Justice, mga kapatid. Tingnan nyo, may sword, may piring, may timbangan. Makikita rin natin yan sa Bible. May timbangan? Meron. Sa Daniel, many tekel, a parsin. Di ba? You are numbered, you are weighed, you are divided. Sabi doon. So may timbangan doon. At ang timbangan niya, sabi mga kapatid doon, tinimbang ka, ngunit kulang. You are lacking. Si Belteshazzar, nung siya tinimbang, siya ay kulang dahil na yung mga vessels na ginagamit doon sa templo, na dinala doon sa Babylonia, ginawa nilang inuman, mga kapatid. At bigla na lang may sumulat doon sa dingding na daliri, at ang isinulat ay many tekel a parsin, mga kapatid. Sword, meron din mang sword. Sa Revelation 1:16, sa Revelation 19:15, sabi doon, mayroong tabak na lumalabas, mga kapatid, doon sa bibig ng ating Panginoon. Amen. So may tabak din. May timbangan, mga kapatid. Alam natin yung blindfolded ba? May blindfolded bang Panginoon? Hindi. Sabi doon, yung mata ng ating Panginoon, mga kapatid. Dahil pag tinignan ng Panginoon, nakakasilaw yung kanyang, at bukas yung kanyang mata, wala siyang piring, mga kapatid, dahil hindi niya kailangan mahula. Hindi niya kailangan maging partial.
Hindi niya kailangan maging may kinikilingan. Ang tao, gaano man siya katuwid, pag ang hinahatulan ay ang kanyang pamangkin, ang kanyang kamag-anak, ang kanyang anak, ang kanyang asawa, ang kanyang boyfriend, ang kanyang girlfriend, mga kapatid, at siya ang hahatol at nakabukas ang kanyang mata, maaaring hindi niya ipataw yung tamang hatol. Dahil sa damdamin. Right? Maawa ka, mahabag ka, masakit sa loob mo, na pag yung hinahatulan mo ay karapat-dapat ng kamatayan, ngunit yun ay anak mo pala, yun pala ay pamangkin mo, asawa mo, kamag-anak mo, hindi mo may hatol yung tamang hatol pag ikaw ay nakatingin. Ngunit ang ating Panginoon, hindi niya kailangan niya. Our God is a righteous God. Wala kang makikita doon, mga kapatid, na dilim o anumang bahagi, mga kapatid, ng kawalan ng katwiran. Lahat ng gawain ng ating Panginoon ay matuwid. Kaya yung kanyang hatol ay matuwid. Makakaasa tayo, mga kapatid, na matuwid ang hatol ng ating Panginoon. So makikita din natin. But the main point there is the sword. Ang sword, mga kapatid, is for the justice, kung ano ang punishment. With that sword, pag ipinataw, mga kapatid, ng kasala ka, tatanggap ka ng kaparusahan doon sa sword. And this is precisely, makikita natin doon sa Revelation 19:15, yung nations, mga kapatid, tumanggap sila, mga kapatid, ng kaparusahan doon sa sword na nanggagaling doon sa bibig ng ating Panginoon. Alam natin, yung sword na yun ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Nasusundan natin, mga kapatid. So yung tabak na yun, mga kapatid, ay salita ng Diyos. The sword of the Spirit is the word of God. And out of his mouth goeth a sharp sword, that with it he should smite the nations, and he shall rule them. These are the nations that went, mga kapatid, against the Lord Jesus Christ, against the will of God. At dahil doon, mga kapatid, ang kaparusahan nila, mga kapatid, they were smitten. Nations, and he shall rule them with a rod of iron, mga kapatid, and he treaded the winepress of the fierceness and wrath of Almighty God. Sa Revelation 1:16, yung sword na yan ay sinabing, and he had in his right hand 7 stars, and out of his mouth went a sharp two-edged sword. So nakikita natin yung two-edged sword na yun. Babalik tayo, mga kapatid, sa Hebrews 4:12. Alam natin yun ay tabak, at yung tabak na yun ay salita ng Diyos. At ang tabak na salita ng Diyos ay nagsasabi na kung paano sa lumang tipan sinircumcise ka at hindi ka makakapag-partake doon sa Passover, kailangan dito sa New Testament ikaw ay mabaptize with the Holy Ghost para ma-rapture ka, makapag-partake ka sa wedding supper of the Lamb. Alam niyo, napakahalaga ito na kahit si Moses, where in chapter 3, mga kapatid, verse 9 and 11, binigyan siya ng commission ng Panginoon. Nakita ko yung, sabi ng Diyos, nakita ko yung affliction ng aking bayan. Nakita ko yung kadalamhatian ng aking bayan. Narinig ko ang kanilang mga daing. Sabi niya, at sila ay inilabas ko. Past tense, hindi present tense. Sabi doon, at sila inilabas ko. Hindi sinabing ilalabas ko. Pero nandun pa sila sa Egypto. Pero ang declaration ng Diyos, at sila inilabas ko. Mga kapatid, at kinumisyon niya doon si Moses na siya ang maglilid doon sa Israel para ilabas niya ang Israel. Pero in Exodus chapter 4 verse 24 and 26, kamuntik pinatay ng Diyos si Moses. Chapter 3, kinumisyon. Chapter 4, gustong patayin ng Diyos si Moses. Hindi natin alam lahat to, no? Hindi natin alam lahat, ano? Nakamuntik pinatay ng Diyos si Moses. Kasi pag binabasa natin, parang hindi mahalaga. Pero bulat-latin natin maigi. Sabi dito, and it came to pass by the way in the end that the Lord met him and sought to kill him. Gustong patayin ng Diyos si Moses. Na kinumisyon niya sa chapter 3, ilabas mo ang aking bayan. Kaya dapat ka nilabas mo ang aking bayan. Ikaw ay isang dakilang propeta. Pero sa chapter 4, papatayin kita. Why? Dahil may isang bagay na hindi niya ginawa. May isang bagay na hindi niya ginawa. Inantala niya. Ano yun? Then Zipporah took a short stone and cut off the foreskin of her son and cast it at his feet and said, surely a bloody husband art thou to me. Kaganap na ang kanyang misyon, pero yung kanyang mga anak hindi patuloy. At dahil hindi niya ginanap yung kanyang trabaho para matuloy yung kanyang mga anak, siya mismo gustong patayin ng Diyos. Huwag naman ninyong gawin yan sa akin. Anak ko kayo, makinig kayo. Mga kapatid, si Moses, dakilang propeta na yan.
desyado, mga kapatid, inantala niya yung circumcision ng kanyang anak. Hanggang sa Sipora na yung kanyang asawa, mga kapatid na. Hallelujah! Ang tumuli sa kanyang mga anak, dahil kung di niya tinuli yung mga anak nila ni Moses, papatayin ng Diyos si Moses. Grabe ano. And yet, pinapaliwala natin. Hindi natin binibigyan ng halagang baptism of the Holy Ghost kuminsan. Kasi kung binibigyan natin na, yan mga kapatid, this church is already on fire. Kung binibigyan natin ng halagang baptism of the Holy Ghost, this church should already be on fire. Ang ingay na natin, hallelujah, praise God, glory to God. Hallelujah, yun ang naririnig sa ating mga bibig. At naglalakad tayo ayon sa kalooban ng Diyos at humihilawanay tayo sa gawa ng sanlibutan dahil yan ang utos ng mensahe. Humiwalay tayo sa gawa ng sanlibutan. Huwag tayo mga kapatid, we should not go after, hallelujah, doon sa dangal, hallelujah, at kalalagayan, hallelujah, dito sa sanlibutan, kundi ang abulin mo, ikaw, ang portion mo ay si Kristo. Yun ang sinasabi ng mensahe. Pero anong ginagawa natin? We let this world take us over. Hinayaan natin ang mundong ito na ito ang magdikta ng gusto niya sa buhay natin kesa ang Diyos ang magdikta sa buhay natin. Pupurihan ang Panginoon. Purihan ang Panginoon, mga kapatid. Salamat, binigay niya ito. Salamat. Aksidente ko lang itong nakita. Pero ang grabe palang meaning. Grabe palang meaning na scripture na ito. Pupurihan ang Panginoon. Sa 26, hallelujah. Diyan lang mga kapatid nakapagpatuloy si Moses. In other words, kung hindi mo ginagawa ang kalooban ng Diyos, wala kang karapatan para mga kapatid, pangunahan mo ang bayan ng Diyos. Hallelujah! Gawin mo muna kung anong pinapagawa ng Diyos sa'yo. Ikaw muna magpakita ng iyong. Pakita mo na kayang sumunod. Kaya mong sumunod sa kalooban ng Diyos upang, hallelujah, katanggap-tanggap yung bagay na ginagawa mo para sa Panginoon. Hindi lang kay pastor, hindi lang sa church, higit sa lang sa Diyos na pinaglilingkuran mo. Pupurihin ang Panginoon. Ang layo ng mensahe natin sa mensahe, mga kapatid ng denominasyon, di ba? Pupurihin ang Panginoon. We should appreciate this, brothers and sisters. Walang mensahe ganito. Hallelujah! Sa denominasyon, ihele-hele ka para mga kapatid, manatili ka. Bibigyan ka ng mga mabulaklaki na mga pananalita para sasayo yung puso mo. Aliwin ka ng pastor. Pero ang hamon talaga sa iyo, yung tithes mo. Pupurihin ng Panginoon. Ang hamon ko sa inyo, ang kaluluwa niya. Na sana lahat tayo makapunta doon. Pero naman tulungan ninyo at sarili ninyo. Salamat doon sa mga nagpabotismo, mga kapatid. I pray na hindi lang hanggang dyan ang maabot ninyo. Sana higit pa dyan. Hanggang sa dumating kayo doon sa pagkakataon na kayo na mismo ang naghahanap, hindi na kayo tinuturuan. Naghahanap kayo, mga kapatid, na atin kayo dito, may mga dala kayo na papel at ballpen. Bawat binabanggit sa inyo, nililista ninyo. Kung di man nandito sa utak ninyo, pagdating nyo sa bahay ninyo, kaysa kung ano-anong gagawin ninyo, unahin ninyo ang Facebook, mga kapatid. Hallelujah, unahin ninyo agad. Ano yung tinuro ni Pastor? Ito yung mga talata, tama ba o mali? Pag dumating kayo sa ganong kalalagahan, ibig sabihin, yun na yung mga time na nililig kayo. Pinapangunahan kayo ng Espiritu Santo. Dahil nagkakaroon na ng kauhawan yung inyong mga puso, mga kapatid. At gusto nyo malaman ang plano ng Diyos para sa inyo. God has a plan for you. Hallelujah. Hindi, ano sa tawag nila, putok buko ba yan, Brad? Na parang mushroom. Kaya di mo itanim, tumutubo. Diba? Tutubo na lang. Pero pag naarawan, patay na. Wala na. Hindi tayo gano'n. We have a foundation. And our foundation is the Word of God. Pag tayo mga kapatid ay nalilito at gusto natin mga kapatid magkaroon ng kaginhawaan sa ating kaluluwa, bumabalik tayo sa salita ng Diyos. At yung salita ng Diyos yun ang nagbibigay ng sigla sa atin. At later on makikita mo lumalakas ka. Dahil sabi ng ating banal na kasulatan, the joy of the Lord is our strength. Hallelujah. Nalulungkot ka? Naglulupay-pay ka? Normal yan. Walang tao na Superman. Amen. Na bawat araw na lang akala mo kayang-kaya mo yung demonyo, pero pag pinaintulutan ng Diyos, nasubukan ka ng demonyo, mga kapatid, hindi mo siya makakaya dahil sabi ni Brother Branham, you cannot outsmart the devil. Meron siyang gagawin sa inyo, hindi mo makakayanin. At kung hindi ka nakaangklas sa Diyos, na siya, mga kapatid, ang tutulong sa iyo, tuwin na,
your present help, ang tuwinang tulong mo, mga kapatid, malulupay-pay ka dahil pababagsakin ka niya talaga. Hallelujah. Tandaan natin, si Job, matuwid na tao yan. Pinagmamalaki ng Diyos. Pero yun ang gustong-gustong atakahin ng Diyos. Kaya kayong mga bagong bautismo, ingat kayo. Once sa ginawa ninyo ang kalooban ng Diyos, kayo agad ang numero 1, mga kapatid, na target ng kaaway. Gusto kayong pabagsakin, gusto niyang ipakita sa inyo na nagkamali kayo sa desisyon ninyo. Pero ipakita niyo lalo sa Diyos. Dahil pag ipinakita niyo sa Diyos, mga kapatid, na siya talaga ang sandigan ninyo, na siya'y totoo at hindi sinungaling, mga kapatid, sisiguraduhin ko sa inyo, bibigyan kayo ng tagumpay sa lahat ng pagkakataon. Hindi lang tagumpay, higit pa sa mapagtagumpay, sabi ng ating banal na kasulatan. Purihin ang Panginoon. Kung ginawa kang higit pa sa mapagtagumpay at sinabi niya, if God is for us, who shall be against us? Saan ka, mga kapatid, sulok ng mundong ito, maglalakbay na talunan? Hindi ka magiging talunan. Hindi ka magiging talunan. Kailangan lamang talagang nakaagla ka palagi sa Kanya. Amen. At in most desperate moments in your life, yung akala mo wala ka na talaga, mga kapatid, magagawa pa lahat ng bagay ginawa mo na, wala ka nang maibubuga. Pero sa pagkakataon na o yun, bumaling ka sa Diyos. Yun ang pinakamainam na pagkakataon dahil sabihin niya, talagang ako lang pwedeng gumawa niyan. Kung hindi ka bumaling sa akin, di ko gagawin yan. Pero since bumaling ka sa akin, ako lang makakagawa niyan, gagawin ko yan para maipakita ko sa iyo, hindi ka nagkamali na akong pinili mong Diyos. Amen. Yan ang Diyos natin. Gustong-gusto niya. Mga kapatid, na sa panahon na tayo ay namumroblema, anuman ito, emosyonal, financial, mga kapatid, relationship, mga kapatid, karamdaman sa buhay, mga kapatid, tingnan ninyo, marami na nagpapatotoo dito. Ako may sarang patotoo sa prayers ninyo. Napakahalaga ang prayer sa buhay, mga kapatid. Kailangan lahat tayo sumampalataya. Ako nang hiniling ko, mga kapatid, tinanggap ko na magaling na ako. O di ba, hapon pa lang, wala pang kalahating araw, pinakita ko na sa inyo yung blood pressure ko. Bumabagan na agad sa 130, di ba? Yung pinadala ko sa inyo, yung problema, nung sumunod na araw, bumaba pa lalo. Purihin ang Panginoon. Sabi ko, sobrang yata yung prayer ng aking mga kapatid. Kaya sobrang haba. Pero God listens. Nakikinig siya. Mga kapatid, nung, ang totoo niyan, nung nag-take si RJ, umaksyan. Ayaw niya ipanong sa inyo. Ayaw niya pala na mag-take siya. Inasabi ko sa inyo. Nag-take siya. No, after that, na-realize ko na kaya hindi niya sinabi sa inyo, siguro lang siyang confidence. At baka mapahiya. Sabi ko, RJ, anak, mag-pray tayo sa Panginoon. Mag-fasting and prayer ako, sabayan mo. Alas 6 ka ako ng gabi. At sisiguraduhin ko sa'yo makakapasa ka. Hindi ko sinabing, baka makapasa ka. Sisiguraduhin ko sa'yo makakapasa ka. Purihin ng Panginoon. Tama. Wala akong choice. Kung sinabi kong baka makapasa ka at di siya pumasa, ano ba itong Diyos na pinaglilingkuran natin, di ba? Kailangan ko, i-boost ko yung moral niya at gawin ko kung ano yung pinangako ko. Prayer and fasting. Salamat sa Panginoon. Kahit hindi niyo ako ipag-fasting, kasi ipag-pray niyo ako, okay na sa akin yun. Kasi lakas eh. Pero wala pang fasting yun eh. Wala pang fasting yan. Paano kung may fasting pa yun? Grabe, baka looblad naman ang mga kakalabasan ko noon po rin ng Panginoon. So you see, pagdating dito sa sanctification, patuloy dito, kitang-kita natin sa Hebrews chapter 4 verse 12, may pagtaga talaga na nangyayari sa Espiritu. Anong tinataga dyan sa Espiritu, mga kapatid? See, dinidefine ng Word. The Word of God defines what is divine holiness. Dinidefine. Tandaan natin, yung Word is not titik. But it could define what is divine holiness. Pwedeng ipakita sa atin kung ano yung makalangit na kabanalan. At the same time, pwede tayong sumbatan. Nakikita ninyo kung ano ginagawa dito ng Word, ng tabak. Pinapakita niya kung ano yung divine holiness. Now we don't have it. We don't have it. Magaspang yan, nabagay sa atin. See, ang nasa atin ay works of the flesh. See, para tayong punong kahoy na naposti, mga kapatid, yung magagaspang na bagay na yan, ang works of the flesh. Anong ginagawa, mga kapatid? Sabi, mga kapatid, ng Word of God, dapat meron kang bunga. At ang bunga mo dapat, dahil pagdating mo doon sa baptism of the Holy Ghost, dapat lalabas na lang yan ang kusa. So kailangan meron ka dapat love
So tatanggalin natin yung hatred. Sundan na natin. So yung hatred mo mga kapatid na napakadali, sabihin lang sa iyo mga kapatid, ang pangit-pangit naman yung ginawa mo na composition, yung ginawa mo na thesis. Thesis ba yan? Parang gawa ng elementary. Yung thesis mo, galit ka na. Instead na i-review mo, at kung ito'y maganda naman, then i-justify mo. Ito yung thesis ko. Saan mo pakita mo sa akin? Saan dyan ang parang elementary ang paggagawa? I-challenge mo, di ba? Kaya sa'yo magaling ka na, ikaw, tingnan mo na, wala pa nga yan sa daycare yung ginawa mo eh. Mabuti nga sa akin, gawa ng elementary yan sa'yo, wala pa sa daycare. Galit ka na mga kapatid. So nasaan yung love? Hindi makalabas. Nasabi ng ating banal na kasulatan at sabi ng mensahe, kailangan malantad yan. Sabi ni Baron na, sabi ng mensahe, hindi lang claim. Kailangan malantad yung buhay ni Kristo sa'yo. Dito sa baptism of the Holy Ghost. I-prepare ka dito. Ayaw mo na matapyas yung hate mo. Ayaw mo na matapyas yung anger mo. Ayaw mo na matapyas yung wrath mo. Ayaw mo na matapyas yung fornication mo. Ayaw mo na matapyas yung adultery mo. Ayaw mo. Gusto ko yun, sarap eh. Sarap ng buhay pag ganyan. Pag nasa akin lahat yung mga bagay na yan, yung mga pita ng sanlibutan, ang saya ko. Para akong hari. Napakagaling ko na hindi maraming nainggit sa akin, di nila magawa yung nagagawa mo. Pero yan ay papunta lahat sa kamatayan. Yan ay gawa ng laman, pita ng laman, at sabi yan, hindi ka makakapag-inherit ng kaharian ng Diyos. Those who do this could not inherit the kingdom of God. So ano gagawin mo? Pag sinabi sa'yo, tinuturo sa'yo, yung mga bunga ng Espiritu, kailangan pakinggan mo, at kung di mo magawa, kasi di mo kasi tinuturo eh. Nilalantad sa atin ng yung divine na kabanalan. Dinidefine ng word. Pagka-define ng word, gusto mo pa rin gawin yung mali, ikukonvict ka. Babagатagin na ng Espiritu. Pag nakakaramdam ka ng bagabag, maglalaban yan, bagabag o pasarap. Maglalaban yan, bagabag, pasarap, bagabag, pasarap. Dapat ang piliin mo, yung binabagabag ka, dahil pasalamat ka, binabagabag ka, nakikipag-deal sa iyo ang Banal na Espiritu Santo. Pag hindi ka nababagabag, join ka na lang agad doon sa gawain ng sanlibutan, ibig sabihin, the Holy Spirit is not working in you. Wala pumipigil eh. Naglalaban yung gawa ng panlabas na tao at yung panloob na tao, yung konsyensya niya, naglalaban mga kapatid. At kung sino yung pinagbibigyan niya, yun na nananalo. At sabi, kung nagagawa ko ang kasalanan, hindi na akong gumagawa, kundi yung kasalanan. Dapat may struggle ka. At kung nag-struggle ka, nagawin mo yung kabutihan at nagawa mo pa rin yung kamalian, hindi na ikaw ang gumagawa, kundi yung kasalanan. Pero kung wala kang struggle, talagang makasalanan ka. Come on! Talagang makasalanan ka. Wala kang pinipili, kundi magkasala talaga. Mga kapatid. Pero kung may struggle ka na nangyayari sa'yo, oh, mali ito. Ayaw ng Diyos na gawin ko ito. Pero sarap na sarap ka. Pero gusto kong gawin. Pero hindi dapat. Pero kailangan gusto kong gawin para sumaya ako. Hindi dapat. Hanggang sa bumigay ka. Nung bumigay ka, ikaw ba gumawa nun? Sabi ng banal na kasulatan, that is the sin. Not you. Pero kung umpisa pa lang mga kapatid, premeditated na, ito gusto kong gawin to. Yeah, ito gusto kong gawin to. May sexy doon sa aming kapitbahay. Pag naliligo siya, bubusuhan ko. Di ba? Premeditated, born again ka na. Gagawin mo pa yun? Hindi na dapat. Works of the flesh yun. Last. Kalibugan yun. Gagawin mo yun. Di ba? Hindi mo gagawin yun, mga kapatid. Nasusundan po natin. Kaya na dinidefine ng Diyos dito sa sanctification, mga kapatid, tinatapyas. By presenting to us all, mga kapatid, lahat ng bunga ng Espiritu na dapat mahayag sa atin, pinapakita sa atin. May struggle tayo, meron. Pero, yun sabi ni Brother Branham eh, di ba? Your sticky nature will. Sige, magmula doon sa justification hanggang sa baptism of the Holy Ghost, Pastor. Meron pa ba yun? Meron. Dito sa sanctification, lalong-lalo. Dito sa sanctification. Yung sticky nature mo, lantad na lantad dito. Kung minsan, sasabihin na sa'yo, basics believer ba yan? Ganyan umasta. Pero ang hindi nila nakikita, yun ang doon sa loob. Ingatan nyo yun nandito. Sabihin na lahat ng mga tao, kung anong sabihin nila patungkol sa inyo, ang ingatan ninyo yun sa loob. Ano ba yung nandoon? Sino ang sinasamba nun nandoon? Ano bang
akong gustong gawin nung nandoon. Hallelujah. Wala akong pakialam kung ano ang kahinaan mo. Ang pakialam ko kung ano nandun sa puso mo. Kung ano gusto na gawin ng puso mo. May kahinaan ka, oo. Pero kapatid, mapagtatagumpayan mo yan. Hallelujah! Kung nais mo. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. So tinatapyas yan, lahat ng magagaspang na bagay natin. Doon, kaya nga sabi doon, nakakakilala ng haka ng ating puso, yung Espiritu. Alam niya, hindi natin ito maitatago. Hallelujah, may tago man natin sa ating kapwa mananampalataya, may tago man natin sa pastor. Hallelujah, ngunit nakikilala ng Espiritu kung ano nandun sa ating mga puso. At yun, tumatagos. Yung tabak. Tinatapyas niya lahat, mga kapatid, ng uri ng mga bagay na hindi lumalapad sa banal na kalooban ng Diyos. Ang trabaho natin doon, alam niyo kung ano? Magpatapyas. Sige lang. Ang tawag doon, masokista pa. Yung masokista gusto masaktan. Sige lang. Sige, tapyas pa dito. Tapyas pa dito. Tapyas pa. Sige pa. Lord, saktan mo pa ako. Maging masokista ka. Di ba? Na habang sinasaktan, tuwa ka mga kapatid. Dahil naalis yung magagaspang na bagay sa buhay mo. Ano bang ginagawa ng Espiritu dito? Prepare ka. Nire-refine ka. Pinatransform ka. Ang trabaho mo lang dito, sumang-ayon ka. Kaya sabi ni Brother Branham, you must will the will of the Spirit. Kailangan loobin mo ang kalooban ng Espiritu. At ang kalooban ng Espiritu ay turuan ka ng makalangit na kabanalan. Habang nandito ka sa sanctification, then wala tayong kabanalan. Utusan pa ba tayo ng Diyos as I'm holy, be holy? Kung mispang sarili na tayong kabanalan? Wala. Kaya ang utos ng Diyos as I'm holy, be holy. Paano tayo magiging holy? Problema niya yan. Ang problema natin, paano tayo makipag-cooperate? Let us cooperate. Paano tayo gagawin, di ba? Ikaw na yung pinakamasamang tao, pinakatarantado, lahat ng bagay nagawa mo na, nakasuklam-suklam na bagay dito sa mundong nito, na isusuka ka ng lipunan, mga kapatid. At ang lipunan na yun, ayaw ka nang tanggapin, pero kay Kristo, tatanggapin ka pa rin. May pag-asa ka pa rin dahil kaya niyang hugasan, linisin ang kasalanan mo hanggang sa wala siyang makita. At sasabihin niya, ang taong ito walang kasalanan muna. Buhat pa sa simula, wala akong nakitang kasalanan niya. Pupurihin ang Panginoon. Yan ang pagkakaiba na naglilingkod tayo sa Diyos at naglilingkod tayo sa tao. Ang Diyos pwede tayong linisin. Ang Diyos pwede tayong bigyan ng buhay na walang hanggan. Ang Diyos pwede tayong pagpalain. Pupurihin ang Panginoon. At ang pagpapala ng Diyos walang hangganan. Ang tao mayroong hangganan. Pag pinagpala ka ng tao, may hangganan. Amen? May mga tao mayayaman, pinagpapala tayo. Kasi Brother IT, pinagpapala yan. Pero kahit gaano kayaman ang tao, merong hangganan niya. Hindi palagi, it's a will. Amen? It's a will. Minsan nandun ka sa taas, minsan nasa baba ka. Kaya nga, ang maganda, pag nandun ka sa taas, gawin mo kung ano yung harapan. Para pag pumunta ka dun sa baba, mga kapatid, alam mo na meron kang pinagpala, yung mga pinagpala mo dito, sila rin ang tutulong sa'yo habang nandito sa baba. Minsan nandito sa gitna. Taas ulit. So, tuloy-tuloy tayong gumawa ng kabutihan. Dahil yung kabutihan na yun, aanihin din natin yun, mga kapatid. Matapos matapyas lahat dito, mga kapatid, sa sanctification, see, it's parang transition kasi to. Kasi makikita natin na doon sa sanctification, matanggal yung design. Dito sa doon sa baptism of the Holy Ghost, kailangan matanggal din ang design. So kung i-analyze natin maigi, mga kapatid, yung statement na yun ni Brother Branham, nandun sa gitna. Transition. Naalis yung pita, at dito yung consummation. Dito, sinong melon na may mga damo? Alam niyo yung bata ako, mas malit pa, ilang taon ka na binukal? 13. Tapos, hindi ka na. Ano ba yun? Sino ano di 6 years old? Sino 6 years old? Nung 6 years old ako, 5 ba ako nag-aaral eh. Nung nandun ako sa probinsya, may lupa kasi kami doon. Siya nakakalam ng putok-putok. Yung may bungang matulis, parang bunga ng saluyot. Katapos pa, ilagay mo sa laway, putok. Walang dinada. Hindi niya alam, sorry kayo. Dinada lang niya. Puputok ka lang, dada. Puputok yun. Minsan bibigla ka dahil di mo pa natataggal sa bibig mo, puputok na.
Pag meron kang lote, tutubo na lang yun. Meron din yung cow grass. Ano yung kinakain natin? Maganda yun, parang bermuda yan. Ano? So pag nakahalo yun, siyempre, matigas yan eh, yung tutok. Pag nahiga ka doon, ang sakit. So ang ginagawa namin ng papa ko, bunutin natin. Eh ang gusto niya, pag binunot, hanggang ugat. Ayun yung bubunutin, mapuputol. Sabi, ang hirap kasi, talagang mapuputol kung hindi ka marunong. Kung nagmamadali ka, ganunin mo agad putol. Kung sige na, ugahin mo ganon, hanggang sa itas mo, sama lahat, pati ugat. Bakit? Dalawang bagay yun. Kung may naiwan man, matagal tumubo. Pero ang purpose talaga doon, hindi natutubo. Yun ang nangyayari dito mga kapatid. Nasusundan ko na yan. Dito, yung tabak mga kapatid, ang tinatapyas lang yung ibabaw. Dinadamuhan lang para malinis yung loob. Linis talaga. Nadamuhan, in other words. Pero ilang sandali lang, after 2 weeks, marami ulit damo. Nasusundan ko na yan, lilinisin mo ulit. So yung ginagawa dito sa sanctification, over and over and over mga kapatid. He molds me and He makes me into His likeness. He fashioned this clay. A vessel of honor I am today. All because Jesus, He did not throw this clay away. So gano'n ang ginagawa over and over mga kapatid dito sa sanctification. Nagbigay siya mga kapatid. I-define niya kung ano yung holiness, divine holiness. Papalya tayo, palilingyahin ulit tayo, papalya tayo, palilingyahin ulit tayo, dadamuan, tutubo, pag ginoon ng mga kapatid, may natira, naugat, tuloy-tuloy, pagdating dito mga kapatid, dito ka dito, kukunutin ko lang, I must uproot the sin! Pagdating dito sa baptism of the Holy Ghost, uproot the sin, there is no more desire to sin. Hindi ka na magnanasa pa. Wala ka ng pagnanasa pang magalit, wala ka na sa matuwid na paraan. Pag binastos ang Diyos, pagkatanggol mo, magagalit ka. Tulad ng ginawa ni Jesus dito sa templo, magalit siya. Magalit siya. Di ba, pinaghampas niya, pinagsisipan niya yung mga nagbebenta. Si Jesus mismo yan eh. Sinipan niya, tinurn over niya yung mga money changer doon, mga kapatid. Di ba? Kinuha niya yung lubid, ginawa niya yung latigo, pinaglalatigo niya sila. Diba? Galit si Jesus. Ganon din. Kung yung bagay para sa kabanalan ay winalan nila ng kabanalan, magagalit ka. Magagalit ka. Pero yung galit dahil sa laman, dapat wala niyan. See? Yun yung sinasabi ko noon. Sa umpisa natin na nag-overflow na. See? Nag-flow na lang po sa mga kapatid yung mga fruits. May fruits na dito. Pero tinutulungan ka. Yes? Tinutulungan ka dito. Yes, nature ka dito. Tinutulungan ka dito. Para makalimutan. Yes, nature ka dito. Pero mga kapatid, bago mo magawa, suktak na agad. Bago lumabas yung gawa ng sticky nature mo dito, papasok. Buhay ka ba eh? Ang yaman-yaman ng kapitbahay mo, dito sa ilalim ng bahay ko. Hindi ko naman sinasabi na siya ay nabukay ng dito. Sabi lang ko, Pastor, doon talaga nabukay mo ng dito. Ito lang ang tinanong ko sa dito. Okay na dito. Ito yung taka ako, dinalo lang sinabi sa akin. Ito lang sa dito, hindi ko naman magkakaroon. Kunin lang kami. Hindi ko naman tinanong noon, di ba? Kung nag-ukay ka, bakit ka nga pala nagsabi ng ganun? Pati naman ka. Purihin ang Panginoon. So na-uproot mga kapatid. Pagdating dito, na-uproot ka. Na-uproot na lahat. Ano bang ilalabas mo? Ilalabas mo na lahat dito, fruits. Mistaken nature ka, meron pa rin. Pero bago ito makaporma, para ito makagawa ng kapinsalaan sa'yo bilang isang born again Christian, mga kapatid, susuplayin na agad. Okay? Ika-counter-attack na agad mga kapatid ni Kristo kasi si Kristo na ang nananahan sa'yo. Paano niya papayagan? How could bad and good co-inhabit each other mga kapatid sa isang vessel? Hindi papayag si Jesus. Pag-aari ko ito, squatter ka lang, sisipain niya agad mga kapatid. Hindi makakaporma yung gawa ng laman mga kapatid doon sa bunga ng Espiritu dahil si Kristo mismo yung source mismo mga kapatid ng mga bunga ng Espiritu nasa iyo. Dito binibigyan ka. Even the gifts, dito. Binibigyan ka dito. See, the anointing is temporary. Ang lakas ng preaching mo, yayayanig ang buong kongregasyon, mga kapatid. Pagkatapos ng preaching, parang latanggulay ka.
Bakit? Nawala yung anointing. See? Dito mga kapatid, ganun din ang na-experience ko sa baptism of the Holy Ghost. Ganun din. Anong pagkakaiba dito? In season ka lang dito. See, kung may purpose ang Diyos na gamitin ka, kahit hindi ka mananampalataya, kahit backslider ka, kahit makasalanan ka, kung may purpose ang Diyos para gamitin ka, dahil kahit yung donkey ni Balaam, nag-speaking in tongues, mga kapatid. Hallelujah, kung ikaw pa kayo na tao, kung may purpose ang Diyos na gagamitin ka, gagamitin ka, pero hindi ibig sabihin, baptized ka na with the Holy Ghost. Dahil dito, in season or out of season, lalabas at lalabas yung gift, mga kapatid. Nakahanda ka, kung hindi ka nakahanda, may lalabas. Bakit? Christ is dwelling in you. Amen. Nakahanda ka o hindi ka nakahanda. Na-experience na natin, maraming pagkakataon. Pumunta kami sa isang sa 70 Adventist. Sino kasama doon? Kasama ko si Brother Jolas. Contact ni Brother Jolas. Kasama ko doon, Brother Leo. Sabi niya, walang sumasamba sa linggo. Sabi ko, meron. Wala kayo makikita. Dahil lang sumasamba sa linggo ay Mark of the Beast, 666 yan, sabi. Yan ang turo ni Ellen White, sabi niya. Tama yun? Ellen White. Sabi niya, yung turo ni Ellen White. Brad, meron. Saan? Pakita mo sa akin, sabi niya. Punta ka sa Matthew 28, verse 10. Nabasa ko yun, ang tagal na, at that very moment, pinaalala ng Panginoon. In my own capacity, maalala ko yun, ang tagal ko na nabasa, hindi ko nabasa yun. Doon sa moment na nag-ano kami. Pero pinaalala niya, sabi ko, buksan mo, Matthew 28:10. Linggo yan! Sumamba yung mga disipulo sa paanan ni Kristo. Sabi niya, saan? Patingin. Nung tinignan niya mga kapatid, hindi na magtemplo yan eh. Puri ng Panginoon. Sabi niya din natin, si Kristo na mismo yung, si Kristo na mismo yung sinamba. Mga kapatid, anong kailangan mo pa sa templo? Si Kristo na mismo yung sinamba. Sabi ko, Brad, si Kristo na mismo yung sinamba, ba't yung matanggap? Tuminig. Hindi ko alam kung anong nangyari doon. FTI, tanongin niyo si Brother Jolas. Taga FTI. Hindi na, dalawa lang kami ba doon? Kasama ka niya. Kasama ka? Taga FTI, mga kapatid, 7 dyan. FBR, na FTI na. Pero FTI din yun na. FBR. FBR. Okay. Nag-ano rin na palabigan din to. Palabigan din. Puri ng Panginoon. Si Kikilos, ikaw din. Ikaw, Brother Leo. Di ba? Pag nakikipag, ano kayo? Ikaw, Brother Leo. Pag nakikipag-sharing kayo, bigla na lang may maalala kayo, ang tagal na. Ang tagal na, hindi nyo mga kapatid. Kaya kailan talaga may share mo. May kasharean ka. Kaya kung walang kasharean, wala kayo makipag-gawa. Yan lang. Kung ayaw tanggapin ba yan yun, ang mahalaga na i-share ninyo, mga kapatid. At mapapatunayan ninyo, hindi kayo pinababayaan ng Panginoon. At doon nyo rin mapapatunayan if you're baptized with the Holy Ghost. Because in season or out of season, mga kapatid, lumalabas. Hindi ka na, babalikan kita sa sunod na linggo. Ano na yun, mga kapatid, ang tawag doon. Showdown yun. Pag showdown yun, di mo pwede gawin yun. Showdown, alas pumayag. Pag pumayag, swerte mo. Pero pag ganun, showdown, mga kapatid, you have to depend talaga sa Diyos. Magdidepend ka talaga kasi showdown yan eh. Challenge din ako dyan, kina pastor, kina brother. Siguro, ilan nandoon? Yung taga Datingdahan. Sino mga present noon? Sabi niya, ano, hinamon niya ako, mga kapatid, ito tayo. Ano pangalan na? Alan? O, hinamon ng pastor ninyo, mga kapatid, sabi, pag natalo ka, akin yung tupa mo. Grabe, no? Oh, yun ang challenge sa'yo. Wala naman tupa. Bakit? Hindi yata tao. Ha? Evangelist ng Datingdahan, di ba? Saka kasama niya yung operations manager, si Gabriel. Yung sabi ko, Brad, hindi pinagtatalunan ng salita ng Diyos. Ano? Isa. Kwento. Binalikan ulit lang ako. Kung totoo ka lingkod ng Diyos, dapat makipagtalo ka sa salita ng Diyos. Dahil kung hindi ka makapagtalo, duwag kayo. Talagang ini. Dalawa. Brad, ang salita ng Diyos, hindi pinagtatalunan yan. Katapos, pangatlo mga kapatid, sabi niya, kinalit ako. Sabi ko, Brad, malapit na kitang patulan ka. Pangatlo, warning ko na. Malapit na kitang patulan. Pang-apat mga kapatid, pinigilan ko pang sarili ko. Pang-lima, sabi ko, Brad, papatulan na kita. Yung tinuturo mo ba, kaya mong itaya yung buhay mo, yung kaluluwa mo, sa tinuturo mo, o hindi, sino makapagtataya ng kanyang kaluluwa sa bagay ni tinuturo niya? Ako, kaya kong itaya ang aking kaluluwa sa bagay ni tinuturo ko kako. Di ko mimik. Pati propeta natin mga kapatid, di ba? Pati propeta natin, yung naniniwala dyan sa propeta
kami ngayon. Ang alam ko, nasira ng ulo. Di ba? Nasira ng ulo, no? Ha? Ah, namatay pa. Oh, naging ano muna siya, taong grasa, no? Pagkatapos naging taong grasa, evangelist yan, ha? Naging taong grasa dahil nilahit niya ang ating mensahero. Naging taong grasa muna, pumayat hanggang sa namatay. You cannot mess up with the message, mga kapatid. Yan ang patutuo ko, mga kapatid, habang nandito tayo sa mensahe. Ang Diyos hindi tayo papabayaan. Kailangan lamang talaga makinig kayo maigi dahil kahit kayo, kaya ninyo ipagtanggol ang pananampalataya ninyo kung nakikinig kayo maigi. Hindi kayo ano, you don't have to quote the Bible. Kasi kung marunong sila, ipakot ninyo sa kanila. Ang mahalaga, alam mo, yung talata. Every word yun. Hindi mo naman kailangan i-memorize yan. Basta alam mo, yun ang ibig sabihin yan. Balik mo. Kung kailangan mo hugutin yan, pag sinabi mo sa kanya, ikot lang ang every word yun. Mabilis pa sa alas 4, ikukot niya agad. Dahil gusto ipakita, magaling sila. Pero in their advantage, disadvantage yun. Hindi mo na kailangan mabuklat ng Biblia. May Biblia ka. Doon sa harapan, mga kapatid, tago pang polio. Yung voice of Enrico. Purihin ang Panginoon. Nasusundan po natin. Nakita niyo yung pagkakaiba? Pagkakaiba? Tutuloy pa natin to para makita ninyo ng buong buo itong baptism of the Holy Ghost. For now, let's all stand. Sana nakita ninyo yung pagbunot ng ugat. Purihin ang Panginoon. Let's all stand. Sige niya sana ako, time na. Kaya magpa-party tayo. Part 2 na natin ito. Party tayo. Option ito na circumcision. Meron pa akong gustong i-discuss sa inyo, mga kapatid. Purihin ang Panginoon. Let's bow our heads. At tayo manalangin. Dakilang Diyos, salamat muli sa umagang ito, Panginoon. Napakarami mong ibinigay na katotohanan sa umagang ito, lalo na yung kay Moses, Lord God. And being Moses in our own household, Lord God, nawa pagsikapan po namin. Kung meron pa po kaming mga anak, mahal sa buhay, na hindi pa nababautisman, Panginoon, tulungan mo po kami. Dahil grabe yung kay Moses, Lord God. You sent him, kinumisyon mo siya, na-deliver niya ang Israel. Pero nung nakalimutan lamang niya itong circumcision, to circumcise his own sons, Lord God, gusto mo na siyang patayin. Pinapakita mo dito gaano kahalaga ang pagkikipagtipan sa Diyos. Pupurihin ka, Panginoon, at kami ay mga bayan mo na nakipagtipan ka sa pamagitan ng baptism of the Holy Ghost. Dito binibigyan mo rin ng pagpapahalaga, Panginoon, ang baptism of the Holy Ghost para kilalanin mo kami na bayan na katipan mo, Panginoon. Kaya, Panginoon, kilusin mo na ang aming mga puso tulad ng ginawa mo, Panginoon, kay Ciro, Lord God. Hindi naman siya Israelita, pero nagawa mong kilusin ang kanyang puso. Paano pa po kaya kami? Marami sa atin na bautisman na, marami sa amin, Panginoon. Hallelujah! Nagising na, namulat na sa mensahe. Mahirap ba sa iyo na kilusin mo ang aming mga puso? Siyempre, Panginoon, hindi. Kayang-kaya mong gawin ito. Amen, Lord. Hallelujah. Kaya tulungan mo kami sa umagang ito, tiklog tuhod. Kinakabok po namin ang aming mga puso. Nagpapakumbaba po kami. Amen, Lord. Kung meron pa po kami mga mahal sa buhay, mga kapatid, asawa, anak, Lord God, na hindi pa nababautisman, nakakalimutan ng pagdalo, pagtipon sa mga banal. Lord God, tulungan mo kami Amen. na may bukas namin ang aming mga bibig. Magkaroon ng kapangyarihan ng bawat salita na aming bigkasin. Katulad ng ginawa mo kay Ciro, pag narinig nila ang mga salitang ito'y makikilos ang kanilang mga espiritu upang bigyan nila ng pagpapahalaga, Panginoon, ang iyong salita. At sila'y magpakumbaba at minsan pa, Panginoon, madala sila sa lugar na ito upang makapagpatuloy sa kanilang paglilingkod bilang bride of Christ, Lord God. Amen. Tulungan mo po kaming lahat. Walang bagay na imposible sa iyo. Kami lamang nagbibigay ng limitasyon sa aming mga puso, Panginoon, at isipan. Ngunit ikaw, O Diyos, walang bagay na imposible. Yung bagay, sabi mo na imposible sa iyo, sa tao ay posible sa iyo, Panginoon. Amen. Yung lalaki, Panginoon, na lumapit sa iyo para sa kagalingan ng kanyang anak. At sinabi ng Panginoon, kung sumampalataya ka, gagaling ang iyong anak. At sabi niya, ako'y sumasampalataya. Panginoon, tulungan mo ako sa kakulangan ng aking pananampalataya. Pwede rin natin gawin yan, mga kapatid. Sa oras na ito, kung kulang ang ating pananampalataya para makilos ang puso ng ating mga anak, ng ating mga mahal sa buhay, upang sila'y magbalik loob sa Panginoon at maglingkod muli sila, gamitin natin ang sandaling ito at sabihin natin, Panginoon, tulungan mo ang kakulangan ng aming pananampalataya at gamitin mo ang aming mga labi upang saysay ng kalooban mo at makilos ang kanilang mga puso at minsan pa sila ay dadalo sa lugar na ito.
Hallelujah. At mapagpala at makasama namin sila sa aming pag-uwi, Panginoon, sa piling mo. Dakilang Diyos, buksan mo po ang aming mga puso sa sandaling ito. Kung may mga bagay kapag nakikita na hindi ayon sa banal na kalooban mo, sunugin mo po lahat ng mga bagay nito. At patuloy mo pa po kami, Panginoon, na sumbatan tuwing na paulit-ulit. At kung di kami nakakasunod, Panginoon, sa kababaan ng loob mo, wag sa galit mo, kami po ay pasunurin mo sa kalooban mo. Pupunin ka, O Diyos. Make us sensitive, Lord God, to the work of the Spirit, Lord. Sa pangalan ng Panginoong Kristo Jesus, ito pong aming samudalangin, lahat ng banal muli magsabi ng Amen. At Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise God. Tinatawagan ko na si Brother Kel para isa ng ating dumain. Brother. Lord Jesus, this song is forever.
We magnify your name. You alone deserve the glory, the honor, and the praise. Lord Jesus, this song is forever yours. A thousand hallelujahs, a thousand more. With a thousand hallelujahs, we magnify your name. You alone deserve the glory, the honor, and the praise. Lord Jesus, this song is forever yours. A thousand hallelujahs, a thousand more. A thousand hallelujahs, a Salamat sa mga ito. Kami pinagkatipon sa bahay ng Panginoon na ito upang mapakinggan namin mga salita ay pamumuhay. Gawa namin ito habang kami naglalagay sa sandigan na ito. Kaya yung pagpalain ang mga nimuno sa church na ito, ang aming insi, ang aming mga musician, Lord God, ang aming teacher, ang aming tita, ang aming mahal na pastor, Lord God, na saring karamdaman, ang nararamdaman, ang kanyang kalakong lupa, Lord God. Dalangin namin lahat, Lord God, na kami, iyong palakasin, habang kami, naglalakbay pa sa Lord, magpuri ka, masamba ka, magwalahati ka, Lord God. Lord, dahil ito ang iyong nice sa amin na maganap upang kami nandun pa sa lupa. Lord God, dalangin ko sa aming sa mga na paghiwalay-hiwalay sa lugar na ito, Lord God, iyong kami ingatan upang kami makabalik sa lugar na ito. Sa susunod na rin ko, para umuri sa iyo, sumamba sa iyo, Lord God, makakahati ng iyong mga mabuting